Balik Simba sa Nuestra. Guidelines for attending masses at the parish in the new normal. Entry to the church. Wear face mask upon going to the church. No face mask, no entry policy. Number 2. Observe social distancing at all times. Number 3. Scan QR code or parish underpass upon entrance. The QR code or PEP will be filled up online prior to the Mass. It will also serve as a health check form. You may also opt to fill up this form in the parish. Please bring your own pen. With this choice, you will have to leave the form on your seat before leaving after the Mass. Number 4. Have your body temperature checked by the parish personnel. Number 5. Make sure to sanitize shoes upon entering at the disinfecting mat. Hand sanitizer will be placed in select areas of the parish to ensure safety. Do's and don'ts during the Mass. Collection. Don't. Please make sure to not touch any collection basket. Do. Wait for an usher to collect offerings. Only the usher is allowed to touch these baskets. Number 2. Our Father. Don't. Don't hold hands with anyone on your side during Our Father. Do. Put your hands together near your chest while singing the Our Father. Giving of peace. Don't. Refrain from kissing, handshaking, or any contact with anyone during giving of peace. Do. Respectfully bow your head instead as a sign of peace. Communion. Don't. Refrain from speaking during communion. Refrain also from receiving communion through the mouth. Do. Bow when receiving communion. The response Amen will be said before Mass goers queue in. Stand at the distance marker set on the floor when receiving communion. Exiting the pews. Don't. Refrain from exiting at the same time with other Mass goers. Do. Please leave the health check form on your seat. Wait for others to exit. Make sure to follow the direction markers upon exiting. Veneration. Don't. Refrain from touching and other kinds of contact any image inside the parish. Do. When venerating, strictly observe the distance set by the parish, respectfully bow and do the sign of cross as alternative. Exiting the church. Do. Observe social distancing while exiting. Let us be patient and wait for others. Exit only at the designated areas. Thank you for your attention. Keep safe and God bless.
Magandang umaga, marriage banns. Patrick Oliver S. Lim, son of Ricardo Lim and Nena Genoveva, will marry Alexia Mariel G. Tan, daughter of Anson and Elizabeth Tan, on September 19, 2020 in Santuario de San Jose Parish, Green Hills, Mandaluyong City. Marvin Kenneth P. Carpio, son of Moises Carpio, and Wilma Pagangan, will marry Paula Beatriz G. Fonte, daughter of Ascension Fonte Jr., and Julieta Gonzalez, on January 22, 2021, in Santuario de San Jose Parish, East Green Hills, Mandaluyong City. Last, Kenneth Chan, son of Wilson Chan and Felicidad Tan, will marry Tricia Atienza, daughter of Dionysius Atienza and Grace Tan, on August 9, 2020, in Christ the King Parish, Green Meadows, Quezon City. Isama rin po natin sa ating misa ang mga sumusunod. Misa pasasalamat ng Franco family, Herminia and Rodriguez and family, Cabigas family, Danny and Cynthia Tamayo and family, natatanging intensyon ni Beth and Ted Panganiban and family, Ernike, para sa kaluluwa nila Michael and Mark, Leonila and Arsenio, Froilan and Filomena, Father Joel, at lahat ng kaluluwa sa purgatoryong nakalimutan na sa panalangin. Muli, magandang umaga mga kapatid. Simulan na natin ang pagdiriwang ng Banal na Eucharistia sa pamumuno ng ating Kura Paroko, Father Joseph Buslon. Tayo ay sabay-sabay na umawit at magbigay ng ating mga tugon sa kabuuan ng ating pagdiriwang. Ating dakilain at sambahin ang Panginoong butihin. Ialay mga awitin sa piging na handog niya sa atin. Ialay mga awitin sa piging na handog niya sa atin. Magandang umaga sa inyong lahat, mga kapatid. Magandang umaga, Father. Atin pong simulan ang ating banal na pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang talinhaga ng mga damong inihasik sa palayan, ang sagot sa ating katanungan sa buhay. Pawang kabutihan lamang ang inihasik ng Diyos. Nagmumula ang kasamaan sa kapusukan ng taong ayaw sumunod sa kalooban ng Diyos. Matyagang naghihintay ang Diyos sa tamang panahon bago gapasin ang palayan. Nagtitimpi sa mabagal na paglago at nagbibigay puwang sa sino mang nagkasala upang magsisi. Hilingin natin ang biyayang maging maunawain sa kahinaan ng ibang tao at dinggin ang tawag ng Diyos upang maipagpanibago ang ating mga puso. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat sa pagdiriwang ng banal ng paghahaing nagdudulot ng kapatawaran ng may kapal. Panginoon, kami nagkasala sa iyo. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaya naman ipakita mo na ang pag-ibig mong wagas. Kami ay lingapin at sa kahirapan ay iyong iligtas. Kaawaan nawa tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, sa kaitaasan, papuri sa Diyos, at sa
lupa'y kapayapaan Sa mga taong kinalulugdan niya, Pinupuring ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, ipinagbubuli ka namin. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, sa kaitaasan, papuri sa Diyos, pinasasalamatan ka namin, sa iyong dakilang aking kapurihan, Panginoong Diyos, Hari ng langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Panginoong Jesucristo, bugtong na anak. Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ama. Papuri sa Diyos, Papuri sa Diyos, sa kaitaasan, papuri sa Diyos. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng mundo, maawa ka sa amin, maawa ka. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng mundo. Tanggapin mo ang aming kahilingan, ikaw na naluklok sa kanan ng Ama. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, sa kaitaasan, papuri sa Diyos, sapagkat ikaw lamang ang banal at ang kataas-taasan. Ikaw lamang, O Jesucristo, ang Panginoon, kasama ng Espiritu Santo, sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, sa kaitaasan, papuri sa Diyos, sa kaitaasan, papuri sa Diyos. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kalugdan mo kami at pagbigyan na magkamit ng kaloob mong karagdagan upang sa maalab naming pananalig, pag-asa at pag-ibig, kami mamalaging tumatalima sa iyong kautusan sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa Aklat ng Karunungan.
Lahat ng bagay ay nasa ilalim ng iyong pangangalaga at walang ibang Diyos na dapat mong pagsulitan ng iyong mga hatol. Sa iyong lakas, nagmumula ang iyong katarungan at maaari kang magpakita ng habag kanino man. Sapagkat ikaw ang Panginoon ng lahat. Ipinamamalas mo ang iyong lakas sa nag-aalinlangan sa iyong ganap na kapangyarihan at pinarurusahan mo ang sino mang nakatatalastas nito, ngunit nangangahas na hindi ka pansinin. Walang hanggan ang kapangyarihan mo, ngunit mahabagin ka kung humatol. Maaari mo kaming parusahan kailanmat ibigin mo. Ngunit sa halip ay pinamamahalaan mo kami ng buong hinahon at pagtitimpi. Sa pamamagitan ng ginawa mong iyan, ay itinuro mo sa mga taong makatarungan na dapat din silang maging maunawain. At binigyan mo naman ng pag-asa ang iyong bayan sa pagkakaloob sa kanila ng pagkakataong makapagsisi. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poon, ikaw ay mabuti sa lahat ng nagsisisi. Poon, ikaw ay mabuti sa lahat ng nagsisisi. Mapagpatawad ka at napakabuti sa dumadalangin at sa nagsisisi. Ang iyong pag-ibig ay mananatili. Pakinggan mo, Poon, ang aking dalangin. Tulungan mo ako, ako'y iyong dinggin. Poon, ikaw ay mabuti sa lahat ng nagsisisi. Ang lahat ng bansa na iyong nilalang, lalapit sa iyo't magbibigay galang. Sila'y magpupuri sa iyong kabutihan, pagkat ikaw lamang ang Diyos na dakila, na anumang gawin ay kahanga-hanga. Poon, ikaw ay mabuti sa lahat ng nagsisisi. Ngunit ikaw, Poon, tunay na mabait, tapat at totoo, wagas ang pag-ibig, lubhang mahabagit, banayad magalit. Ibaling sa akin ang awa mo't habag, iligtas mo ako at bigyan ng lakas. Poon, ikaw ay mabuti sa lahat ng nagsisisi. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, tinutulungan tayo ng Espiritu sa ating kahinaan. Hindi tayo marunong manalangin ng wasto, kaya't ang Espiritu ang lumuluhog para sa atin, sa paraang di magagawa ng pananalita, at nauunawaan ng Diyos na nakasasaliksik sa puso ng tao ang ibig sabihin ng Espiritu, sapagkat ang Espiritu'y lumuluhog para sa mga banal ayon sa kalooban ng Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Tumayo po tayong lahat. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Papuri sa Diyos Ama, pagkat ipinahayag niya, hari siya ng mga aba. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, inilahad ni Jesus ang talinghagang ito sa mga tao.
Ang paghahari ng Diyos ay katulad nito. May isang taong naghasik ng mabuting binhi sa kanyang bukid. Isang gabi, samantalang natutulog ang mga tao, dumating ang kanyang kaaway at naghasik ng masasamang damo sa triguhan. Nang tumubo ang trigo at magkauhay, lumitaw rin ang masasamang damo. Kaya't lumapit ang mga alipin sa puno ng sambahayan at sinabi rito, "Hindi po ba mabuti ang binhi ang inihasik ninyo sa inyong bukid? Bakit po may damo ngayon?" Sumagot siya, "Isang kaaway ang may kagagawan nito." Tinanong siya ng mga utusan, "Bubunutin po ba namin ang mga iyon?" "Huwag," sagot niya, "baka mabunot pati trigo. Hayaan na ninyong lumago kapwa hanggang sa anihan. Pag-aani sasabihin ko sa mga tagapag-ani, tipunin muna ninyo ang mga damo at inyong pagbigkis-bigkisin upang sunugin. At ang trigo'y inyong tipunin sa aking kamalig." Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga po muli sa inyong lahat, mga kapatid. Magandang umaga, Father. Minsan ay may isang lalaking papasok ng simbahan, ngunit nagpasya siyang hindi tumuloy. At nang makita siya ng pari, ay tinanong siya, "Bakit ayaw mong pumasok sa loob ng simbahan?" Sabi nung lalaki, kasi po maraming masasama dyan. Maraming tsismosa, maraming tsismoso. Marami naman na nagdadasal pero masasama ang ugali." Sabi nung pari, "Yun ba ang iyong dahilan kung bakit ayaw mo nang pumasok?" Sabi niya, "Yun nga po, Father." Ang sabi nung pari sa kanya, "Huwag kang mag-alala kasi meron pang espasyo para sa iyo." Kung minsan iniisip natin na pag pinag-uusapan ang simbahan ay tila mga banal, mga mabubuti lamang ang tanging makakapasok dito o ang miyembro nito. Pero malinaw ang sinasabi sa Ebanghelyo natin ngayon na kung saan sabay umuusbong ang mabuti at masama. Kasi ganoon tayo tinitignan ng Diyos. Marahil sasabihin natin or iisipin ng marami sa dami ng nangyayari ngayon sa ating bansa, parang tila napakatahimik ng Diyos or parang tila napakahangal ng Diyos kasi hinahayaan niyang mangyari itong mga bagay na ito. Alam po ninyo, yung tanong na yan na ang madalas na tanong na pinagtatalunan ng karamihang mananampalataya. Sinasabi nila na kung ang Diyos ay mabuti, bakit niya hinahayaan na mangyari ang mga bagay na ito? Sapagkat malinaw naman ang sinasabi sa Ebanghelyo natin ngayon. Ang masama at ang mabuti ay sabay na pinatutubo ng Diyos. Pero sa bandang huli, sa paghuhusga, sa paghahatol, ihihiwalay ng Diyos ang mabubuti sa masasama. Ngunit hindi kailanman magtatagumpay ang kasamaan. Kung makikita natin sa nararanasan natin ngayon, parang tila marami ang nagpipikit-pikitan na lamang sa mga nangyayari sa ating paligid. Parang tila mas marami ang walang pakialam kaysa sa mga dapat na maging concern sa ating mga mamamayan. Parang tila mas marami ang iniisip na lang ang sarili kaysa ang matulungan ang kanilang kapwa. Marahil sasabihin natin, hindi mo kasi alam ang batas. Pero tatandaan natin, karamihan ng mga Pariseo at Saduceo alam ang batas. Pero laging sinasabi sa kanila ng Diyos, hindi ang batas na siyang humahatol sa iyong kapwa, kundi ang dapat na pairalin ay ang batas ng Diyos. At pag sinabi nating batas ng Diyos, ando doon yung awa, ando doon yung malasakit. Kung ikaw, alam mo nga ang batas, pero
wala ka namang malasakit sa kapwa at hindi mo rin iniisip ang makakatulong sa karamihan, hindi ka nga nag-iisip. No? Alam mo ang batas pero hindi ka nag-iisip. Sabay na umuusbong ang masama sa mabuti. Kung minsan pag-iisipin mo ang sitwasyon ng karamihan, sasabihin mo, or ako mismo ay napanghihinaan din ng loob. Pero lagi ko lang iniisip, matatapos din ang lahat ng yan, sapagkat ang buhay naman ng tao hindi panghabang buhay. Marami man umuusbong na masama, pero hindi naman yan panghabang buhay. Ang lahat ay lilipas, ang lahat ay magwawakas. Pero ang malinaw lang dyan, gustuhin man natin mangyari yun ngayon, hindi yun mangyayari kasi hindi naman tayo Diyos. Ang Diyos lang ang siyang nakakaalam. Kasi pwede naman nating sabihin, kung ganun humusga ang Diyos, kung ganun humatol ang Diyos, katulad ng paghatol ng tao, marahil karamihan sa atin dito wala na. Pero hinahayaan ng Diyos na sabay umusbong ang mabuti at ang masama. Bakit? Sa kabatiran na gusto ng Diyos na ang masama ay magbago. At ang mabuti ay lalo pang magpakabuti. Kaya malinaw ang sinasabi sa Ebanghelyo natin ngayon. 3 bagay. Una, hindi hangal ang Diyos sa pagtingin niya parehas sa masama at sa mabuti. Talagang iba lang ang paraan ng Diyos sa paraan ng tao. Kung ang paraan ng tao ay paghihiganti, kung ang paraan ng tao ay puot, galit, sama ng loob, sa Diyos, ang sinasabi lamang niya sa atin, maghintay tayo at magpasensya. Sa pangalawang turo ng ating Ebanghelyo, sinasabi rin sa atin na hindi hangal ang Diyos. Bakit? Sapagkat hinahayaan niya na ang mabuti ay magbunga at ang masama ay magbago. So yung pagkakataon, laging ibinibigay sa atin ng Diyos. Marahil mamadaliin natin, sasabihin natin, sana mawala na itong mga taong ito na walang pakialam sa kanilang kapwa. Pero hindi ganun humatol ang Diyos eh. Patuloy niya tayong pinaghihintay. Patuloy niya tayong pinahaba ang pasensya. Dahil alam naman natin sa bandang huli, hindi rin magtatagumpay ang kasamaan. At mayaman ang kasaysayan sa mga taong naging malupit sa kanilang kapwa, pero hindi naman panghabang buhay ang kanilang pananatili. Ang Diyos pa rin ang siyang huhusga sa atin pagdating ng panahon. At siyempre, ang panghuli, ang bawat pagkakataon ay binibigay sa atin. Kung iisipin na lamang natin na sana puro mabubuti na lang ang umiiral sa mundong ito, wala rin namang challenge ang buhay ng tao. Kaya nga, sabay na pinauusbong ang masama at mabuti para ang tao'y mag-isip din. Para siya ay mapagnilay din. Saan ba man niya mas gusto? Mapabilang sa masama o mapabilang sa mabuti? Kung tayo papipiliin, kung tunay tayong susunod sa kalooban ng Diyos, natural, mas iisipin natin na maging mabuti kaysa ang maging masama. Bagamat marami ang umiiral ngayon ng kasamaan, pagka makasarili, tayo ba ay tutulad din sa kanila? Natural, hindi. Mga kapatid, malinaw ang sinasabi sa atin ni Jesus na sa panahon ngayon, hindi tayo pwedeng maging pitik-bulag na lamang. Nasa panahon ngayon, hindi tayo pwedeng mawalan na lamang ng puso sa ating kapwa. Nasa panahon ngayon, hindi na lang puro galit o paghihiganti ang gusto natin. Sana'y maipakita natin yung kabutihan na ipinunla sa atin ng Diyos. Kasi kapag yung kabutihan na iyon ay hindi na lumago sa atin, marahil doon na tayo papunta sa masamang damo. At kung sinasabi nila na ang masamang damo ay matagal mamatay, hindi rin naman.
sapagkat ang Diyos pa rin ang siyang nakakaalam. Kaya sa pagpapatuloy ng ating misa, hilingin natin iyon. Hindi naman din natin masasabi na ang sarili natin mga perpekto o mabubuti. Pero kung tayo nagsisikap na magpakabuti, magkaroon ng puso sa kapwa, ng malasakit, ng awa, iyon ay sapat na. Upang nang sa gayon, tayo'y kanyang tanggapin sa kanyang kaharian. Sapagkat sa bandang huli, ang Diyos pa rin ang siyang hahatol sa atin. Sabi nga doon sa isang quotation na nabasa ko, leave everything in God's hands and you will see God's hands in everything. Amen. Magsitayo tayong lahat, ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ko sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ko kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yao. Nang may 3 araw, nabuhay na maguli, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangmatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Itinanim ng Diyos ang kanyang salita sa ating mga puso upang maging karapat-dapat tayong manatili sa kanyang piling. Buong pagtitiwala nating dasalin, Ama, dinggin mo kami. Ama, dinggin mo kami. Para sa mga leader ng simbahan, magsilbi nawa silang tagapunla ng salita ng Diyos sa lahat ng tao sa bawat panahon. Manalangin tayo. Ama namin, dinggin mo kami. Para sa mga namumuno sa pamahalaan, maging tapat nawa sila sa salita ng Diyos upang maitakwil ang kultura ng kamatayan at paghihiganti at isulong ang pagpapatawad at damayan. Manalangin tayo. Ama namin, dinggin mo kami. Para sa lahat ng mga pamilyang Kristiyano, maglaan nawa sila ng oras sa pagdarasal at pagbabahagi ng salita ng Diyos upang lalong maging matatag ang kanilang ugnayan. Manalangin tayo. Ama namin, dinggin mo kami. Para sa mga may sakit at nagdurusa, makamit nawa nila ang kaaliwan at dakilang pag-ibig ng Diyos sa kabila ng kanilang pinagdaraanan. Manalangin tayo. Ama namin, dinggin mo kami. Para sa mga yumao, masumpungan nawa nila ang kapanatagang walang hanggang kapiling ng Diyos. Manalangin tayo. Ama namin, dinggin mo kami. Panginoon, tulungan mo kami sa aming kahinaan, isugo mo ang iyong Espiritu upang patatagin kami sa aming pakikipaglaban sa masama. Ikaw na nabubuhay at naghahari kasama ng Espiritu Santo, magpakailanman. Amen. Amen. Pagkalay namin sana ay kalugan mo, isang bayan na nagpupugay nagmamahal sa'yo. Saan yun itong tinapay na nagdudulot ng buhay at alak na sagisag ng bigay mong kaligtasan.
Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, lahat ng iyong paghahaing ipinag-utos noong araw ay iyong pinagtibay sa isang haing hantungan ng tanan. Tanggapin ang ginaganap ngayon ng iyong mga lingkod at basbasan mo ito ng kabanalang gaya ng iyong kaloob sa mga alay ni Abel na lubhamong ikinalugod upang ang mga handog ng bawat isang nagbigay para sambahin ang banal mong ngalan ay magkamit ng karagdagan mong kasiyahan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Kahit na ikaw ay pinagtaksila ng sangkatauhan, ikaw ay patuloy pa rin sa iyong pagmamahal. Ikaw na ang nagpuno sa aming pagkukulang, ikaw pa rin ang nagsugo ng tutubos sa tanan. Ang sugo mong anak ay naging di na iba sa amin, bagamat di niya tinularan ng aming pagkamasuwayin. Niloob mo ito upang iyong mamala sa aming pagkatao ang giliw mong anak, at kami tunghayan mong may pag-ibig na tulad ng pagtatangi mo sa kanya ng higit sa lahat. Ang katapatan niya sa iyong walang maliw ay nagpapanumbalik na muli sa amin ng iyong kasiyahat ng iyong pagtingin na aming ibinaksi noong ikaw ay aming suwayin. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami ay nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Diyos na makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kalwalhatian mo. O sana sa kaitaasan, sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan, sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Sa krus mo at pagkabuhay, kami natubos mong tunay. Poong Jesus namin,
Iligtas mo kaming tanan, ngayon at magpakailanman. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami ay nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin na kami magsasalo-salo sa katawan ng dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaysa ni Francisco na aming Santo Papa, ni Roberto na aming Obispo at ang Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, si San Jose na kanyang esposo, kaysa ng mga apostol at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen, amen, amen. Sa tagubili naman nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng may lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin na kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan sa araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng anumang kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya, huwag ang marami naming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban,
kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay lagi nawang sumainyo. At sumayo rin. Mga kapatid, tayo ngayon ay magbigayan ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nagalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nagaalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka sa amin. Agnus Dei Quitoris, peccata mundi, dona nobis pacem, dona nobis pacem, dona nobis pacem. Narito si Jesus, ang kordero ng Diyos, ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad tayong inaanyayahan upang makibahagi sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Jesu panis vitae donum Patris, Jesu fons vitae atque, cibus et potus noster, cibus et potus noster, in itinere ad domus Dei. Mula sa lupa, sumibol kang masigla, matapos kang yurakan ng mga masasama. Sumilang ang liwanag ng mga nawawala, tinapay ng buhay, pagkain ng dukha. Jesu panis vitae donum Patris, Jesu fons vitae atque, cibus et potus noster, cibus et potus noster, in itinere ad domus Dei. Jesus, food divine, be our strength each day, so we don't tire as we witness to your love and care. To those in greater need,
both near and far away. May we lead them back to you, all those who gone astray. Jesu panis pite donum Patris, Jesu fons pite acque. Cibus et potus noster, Cibus et potus noster, in itinere, ad Domus Dei. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, manatili kang kapiling ng iyong sambayanan na ngayon pinapakinabang mo sa iyong sariling buhay at gawin mong kami pasulong na makahakmang mula sa dati naming pagkamakasalanan patungo sa pagbabagong nagdudulot ng iyong kabutihan. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo po muna tayo pansamandali para sa ilang paalala. Sa lahat po ng ating tagapanood at tagapakinig, ang ating pong parokya ay nagsimula na pong magkaroon ng misa tuwing Sabado at Linggo. Sa mga hindi po nakakakita sa ating parish Facebook page, ando doon po ang mga schedule ng ating misa. Sa tuwing Sabado, mayroon po tayong alas 4 at alas 6 na misa, anticipated mass. Iyon po ay English mass. Pero yun po ay naka-live stream din para sa mga parokyano natin na below 21 at above 60, na hindi po pa pwede sa ngayon na makapagsimba sa atin pong parokya, para po sila ay maka-isa din sa ating banal na misa. Paglinggo po ay ang ating mga misa ay alas 7, alas 9, alas 4 ng hapon at alas 6 ng gabi. Ang pagpapatala po para sa mga nais na dumalo ng ating misa ay ginagawa po sa ating parish Facebook page. Sa pag-fill up po nung tinatawag po nating QR code, kung saan ikukunin po yung mga ilang detalye sa inyo upang nang sa gayon ay madali po namin kayong malocate, kung sakasakali. At gayon din po kung anong oras ninyo gustong magsimba. Gayon din naman sa mga hindi naman makakapagtala sa ating parish Facebook page, meron din po tayong walk-in na tinatawag dito sa ating parokya. Kung gusto po ninyong magsimba ng daily mass na alas 7 ng umaga at gayon din naman ng mga misa natin ng Sabado at Linggo, pwede rin po kayong mag-fill up ng form dito mismo sa atin pong parokya. Pumunta lamang po kayo ng maaga para kayo ay makapag-fill up at pagkatapos po ay makadalo sa ating misa. Maraming salamat po at patuloy pa rin yung paghahatid ng ating mga lay minister, pagdadala ng banal na komunyon sa mga designated areas para sa mga kapatid natin na gustong tumanggap ng komunyon at nakiisa sa ating banal na misa, either anticipated mass or yung atin pong live streaming mass pag Sunday. Marami pong salamat. Magsitayo tayong lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Iyuko ninyo ang inyong mga ulo habang iginagawa ng pagpapala ng Diyos. Pagpalain nawa kayo at ingatan ng Panginoon ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. Naway kahabagan niya kayo at subaybayan ngayon
magpa sa walang hanggan. Amen. Lingapin nawa niya kayo at bigyan ng kapayapaan ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayong lahat at ang inyong mga pamilya ng makapangyarihang Diyos, ang Ama, ang Anak, at ang Espiritu Santo. Amen. Mga kapatid, tapos na ang banal na misa, umayo kayong taglayang kapayapaan upang ang Panginoon ay mahalin at paglingkuran. Salamat sa Diyos. O Maria, aming ina at reyna, sa babaeng lahat, ikaw ay pinagpala, likhang bukod tanging napupuno ng grasya, dakilang biyaya ng Diyos Ama. Ina ng Diyos, kami bigyang pansin. Kay Jesus, dalhin naming dalangin. Gabayan sa aming paglalakbay, landas tungo sa langit, sana ay mabaybay. Nuestra Señora de la Paz y buen viaje, naway matugnan, hatid mong mensahe, pagmamahal sa Diyos at sa kapwa-tao, kapayapaan ganap ay matatangon. Nuestra Señora de la Paz y buen viaje, naway matugnan, hatid mong mensahe, pagmamahal sa Diyos at sa kapwa-tao, kapayapaan ganap ay Nuestra Señora de la Paz, y buen viaje, ipanalangin mo kami. Sa mga nandito po sa loob, wait lang po kayo, i-guide po kayo.